Sumagot na si Baste doon sa payag ni Torre sa suntukan. Ang tingnan ninyo ang sinasabi, duwag daw si Baste kasi ayaw lumaban nung pumalag si Torre. No? Maraming nagsasabing ganyan, even yung mga friends ko sinasabing ganyan. I don't think so. Bakit? Papaliwanag ko. Huwag kang mag-alala, Torre, kasi matagal ko na talaga gusto makabugbog ng unggoy. Kung gusto mo lang talaga ng suntukan, bakit kailangan mo pa ng charity? Why do you need kailangan mo pang gamitin yung nangyayari ngayon na baha dyan sa Metro Manila? If you're really serious about this, kung gusto mo yung charity na yan, and you've laid some conditions, then let me lay my own conditions for the event. Kung serious ka talaga, these are my conditions. Pakiusapan mo yung amo mo na presidente and let it come out of his mouth that all elected officials should undergo a hair follicle drug test. Ayun, maliwanag. Napakaliwanag. Okay, ito siya sa, nagtatawa na. Ay, naku si si Baste, napahiya, hindi lumaban. Pahiya tayo, pahiya sila, pahiya ang mga Duterte. Yung mga ganyan mga banatan. Explain ko sa inyo. Ang linaw ng linaw na sabi niya. If you are really serious about this, since may kondisyon ka, may kondisyon din ako. Diba? Magpa-drug test yung mga opisyal. Kasi may kondisyon kang Araneta Ang linaw-linaw, ang hamon niya suntukan Ngayon, kung ayaw mo nung kondisyon ni Baste na magpapa-drug test, and I'm sure ayaw nyo, kasi maraming tatamaan dyan ng mga public officials. Paano ko alam? Sinabi ni PRRD, maraming bangag dyan. Maraming addict dyan. So given na po yan, that is public knowledge. So hindi magpapadrug test yan. Hindi po sinasabi ni Baste yun na dahil duwag siya, kaya ang kondisyon niya ay magpa-drug test, since alam naman niya hindi magpapadrug test itong mga to, yung mga nakikisawsaw, especially mga pinkla, alam naman niya hindi magpapadrug test yung mga yan Kaya yan ang kondisyon niya. Hindi po, hindi sa ganun. Ang linaw-linaw, di ba? Siguro naman, karamihan sa inyo, lagpas na ng grade 1. Ang sabi niya, if you are serious about this, eto kondisyon ko. Ngayon, kung ayaw nyo kondisyon ni Baste, edi wag ka rin magkondisyon, Torre. Simple, di ba? Wala nang are-araneta. Suntukan kung suntukan. Clear? Crystal? Di ba? Hindi natakot si Baste dyan. Kaya doon sa mga nag-i-interpret na nakakahiya daw yung sinabi ni Baste, i-send nyo tong video na ito. Hindi po nakakahiya, ang liwanag di parehas ng walang kondisyon. Wala nang Araneta, wala nang drug test, suntukan na lang. Sino man nagsabing boxing? Pinasok-pasok ni Torre yan Coach, masyado kang violente? Hindi, ayaw ko nga niyan. Kung may magagawa ako, ayaw ko ng suntukan. Mapapansin nyo, nung vlog ko parang kahapon, kinukontra ko na si Baste na wag lumaban. Talo siya dyan Kahit mabugbog niya si Torre, hindi halata. Tingnan nyo, hindi pa nga nagbo-boxing, tingnan nyo na yung mukha, parang binugbog na. Hindi naman tayo nagfi-feeling gwapo. Kaya lang siya nagfi-feeling Pacquiao Nakita nyo yung itsura ni Pacquiao after nung laban niya? Ganun na itsura ni Torre, hindi pa nagsisimula ang boxing. Now, kung ganito itsura ko si Baste, hindi ko sasayangin sa'yo, Torre. Kung boxing lang, suntukan, pwede. May bubulagta talaga dyan sa suntukan. Ulitin ko. Baka naman ma-judge tayo. Kung may magagawa ako, aawatin ko. Alam yan ng mga friends ko, sinasabi ko.
Even sa GC namin, wag na. Wag nang ituloy ni Bastian. Hindi siya duwag pag hindi siya lumaban. Nagbibigay lang tayo ng suggestion para hindi matawag na duwag. Nagigets nyo na po. Ang liwanag eh. Papalagan ko yung charity mo na yan. Wala problema. If it will answer the issues nitong bansa natin, I can do that. Hindi kasi, lagi na, maano na naman tayo ng ano pagka, may ano eh. Kasi, nagpapahiro ito sa taong bayan, si Torre. Gusto niyang gawing charity di ba? So, nagpapalakas siya. Alam naman nating tatakbo si Torre sa 2028. So, gumaganti lang din para sa akin si Baste, since ang gusto talaga ng taong bayan. Ako naniniwala ako, more than half of Filipinos, they want drug test. Diba? So, para magkatuluyan, bakit hindi na lang natin gawin? Mamili na lang kayo. Wala nang kondisyon, suntukan na lang sila. Walang drug test, walang araneta, suntukan sila sa isang kwarto, or may drug test, sa araneta natin gawin. Diba? Kasi hindi naman pwedeng kayo ng kayo masusunod eh. Sa katunayan, mamaya explain ko, masyadong malaking magiging problema pag sa araneta. But so be it, matuloy na lang yung drug test. Kasi yan ang gusto talaga ng Pilipino eh. Yung hair follicle test na yan. So tama si Basti. So why not? Kung 4 akos kayo, 4 akos din kami. Gawin natin. Diba? Anong sangayon kayo doon? Hindi pwedeng puro si Torre ang masusunod. Gusto mo sa araneta, hair follicle test kayo. Ayaw nyo ng hair follicle test, wala nang araneta, suntukan na lang sila. Wala nang boxing, wala nang gloves. Sa isang kwarto na lang sila. Diba? Walang barilan ha? Baka isumbong mo sa mga pulis mo eh. Walang traiduran. Sports lang. Mapakalalaki. Ano dyan? Lagay nyo. Doon sa choices, lagay nyo dyan sa baba. Ngayon, pakinggan natin ito. Ang dami kasing nakikisawsaw ng mga laos. Ayan. Ang daming nakikisawsaw na laos eh. Isa pa to, siga doon. Kung sakaling matuloy ang exhibition match na charity boxing fight ni General Torre at ni Baste, ay nagvo-volunteer ako na maging referee because I am worried that General Torre might inflict a catastrophic injury on Baste dahil yan si... Kita mo. Diyan pa lang eh. Una, gusto mo maging referee. Halatang pabor ka na kay Torre. Bongbong na bongbong sip-sip ka eh. Hindi ka naman pinansin ni Bongbong Marcos. 'Di ba? May napala ka ba? Naging secretary ka nga eh. Anong nangyari dun sa posisyon mo? Nganga ka. Sige, sip-sip ka pa ulit kay Bongbong mo. Pero tingnan nyo. Magre-referee ka. Bias ka na. Kung hindi ka ba naman bobo. Pangalawa, magre-referee ka. May experience ka ba maging referee ng boxing? Baka nga wala kang alam sa boxing. Baka nga hindi mo kaya mag-exercise kahit 3 rounds ng meets ng boxing. Tapos gusto mo maging referee. Di isa kang bobo. Bobo talaga to. Bakit daw? General Torre, astig yan. At merong iniinom yan na energy drink. Coffee. Okay, hindi kaya pulburon yan. Siguraduhin ko lang kasi umiinom daw siya eh. Baka naman, ako naniniwala ako, birds of the same feather flock together. Hindi kaya cocaine yan. Hindi kaya pulburon yan. Ano yan? Baka nakabalot lang yan. Hindi naman.
Hindi kasi may namatay eh. Oh, hindi kaya ano yan? Hindi kaya Coke yan or MJ, 'di ba? Di isipin mo kaya pala na over pinagsabay yung Coke tsaka MJ, tas may alak pa, patay. Oh, hindi kaya ako ay nagtatanong lang, bobo. Hindi kaya ano yan? Hindi kaya ano yan, pinagbabawal na ano yan. May iniinom daw energy drink. Sige. Coffee. Ito, binigyan nga niya ako eh. Itong coffee na ito ay talagang energy drink ito. At kapag ka nakainom ka nito ay talagang astig na astig. At talagang malakas na malakas ang katawan mo. Kaya ako ay nagwo-worry dyan kay General Torre. Baka makarried away siya at masobrahan ang pagsusuntok niya kay Baste. Corny, no? Corny, no? Kunwari, magsasarcastic ka na lang din, yung may dating. Walang arrive eh. Di, totoo lang. Yung pagiging sense of humor nito, wala talaga. Walang dating. Yung pagiging sarcastic mo, walang dating. Bobo ka talaga. Hindi, ano ba tingin nyo? Tama ba ako bobo to? Di ba? Baka daw ma-carried away. Anong gagawin mo kung mabugbog si Torre? Yan ang problema ko. Dito sa mga pulahan, mga supporters, mga vlogger sila, Pinklawan, paano kung mabugbog si Torre? Tatanggapin nyo ba talo? O sisisihin nyo si Baste? Pumatol sa matanda. Di ba? Aaminin nyo ba? Ikaw, Gadon, pag natalo, aaminin mo talo? O paliliguan nyo kami ng isang katutak na excuses? Kasi talo yan. Gusto mo, pustahan tayo, Gadon. No. Yung energy drink mo, gagawin kong 10. Pag nanalo si Torre. Kayo naman, niloloko nyo taong bayan eh. Nang-aasar lang itong mga ito ng aatat. Alam naman nilang kalalabas ang resulta. I mean, kahit sabihin natin, may training si, yung height difference, yung weight difference, and yung age difference is too much. Push up pa lang kita mo na eh. 'Di ba? At ayoko naman na magkaroon ng serious injury dyan dahil na ito naman ay isang sports game lamang at maganda nga ang layunin ni General Torre Astig na ito ay gawing charity fight. Kaya ako ay willing ako mag-volunteer na referee upang mabilis umaawat sakali mang magkaroon na ng talagang sakitan. Baka pinitik ka, tumumba ka eh. Kaya ako ay mag-volunteer. Referee Larry Gadon. Naks. Kita nyo, ang daming nakisawsaw. Ito mukha ngayon ng Facebook. Yung mga laos na politiko, mga laos na mga ang daming nakisawsaw. Supporters, vloggers, boom. Ngayon ko nakita na we are a boxing country. Ang daming naging expert. Ang daming naglabasa ng kung ano-ano. Nagsasawsawan na. Even itong, hindi ko ito alam kaya tatanungin ko kayo, itong mainstream media, itong News 5. Host nyo ba si Heydarian tsaka si Rendon? Nakisawsaw din. Diba? Hindi ko alam, hindi ko sure. Okay? Pero naman, kaya nga sabi ko magkakagulo dito kung gagawin nating Araneta eh. Bakit? Sinong pipili ng referee? Diba? Paano kung damputin si Baste? Alam naman natin ang karakas ni Torre. Hindi sumusunod sa batas yan eh. Paano kung meron palang nagpalabas na sila ng Interpol warrant of arrest? Di ba sabi nila, basta merong Interpol warrant of arrest,
Bibit-bitin agad. Yung ginawa kay PRRD gagawin. Paano kung nabugbog to? Biglang, yung pala merong warrant of arrest, biglang dinala. Coach, imposible na. Wala pong imposible kay Torre. Remember this. Kung sasabihin ko sa inyo 2 years ago na si Torre ay maghukay sa isang eskwelahan, sa loob ng isang simbahan, hindi kayo maniniwala. Pero nangyari. Why? Lahat po posible kay Torre. Makuha niya pangarap niya. Dadaanan kayong lahat. Sa gobyernong ito, everything is possible. Saan ka nakakita? Billions, pinagmalaki pa. Flood control projects. Baha pa rin. Everything is possible in this country. Itong bobo na ito, binigyan ng posisyon as secretary. Gumawa ng posisyon. Hindi naman posisyon. Hindi naman ahensya yung pinasok po nito eh. Para lang mabigyan. Mamema lang. May masabi lang na maging secretary siya. Everything is saan kayo nakakita may mamamatay? Sa kasama ang First Lady sa LA. Ano? Drug use. Kung sinabi ko yan 2 years ago, maniniwala kayo? Hindi. Ngayon nakikita nyo na everything is possible. Paano ko pagdadamputin to ng pulis? Paano nagkagulo doon? Even boxing nagkakagulo. Magkakaroon pa ng gulo yan. Bakit? Hindi pwedeng walang pupuntang Duterte fans dyan. Hindi rin pwedeng walang pupunta dyan mga komunista. Remember this. Alam natin ang karakas ng mga NPA at komunista. Even yung mga pulahan, pupunta dyan. Pinklawan, pupunta dyan. Duterte, DDS, pupunta dyan. Pag ginulo tayo ng komunista, definitely pupunta ako dyan. O, di ba? Sino magdi-decide? Sino? Kasi po kami sa NCAA, basketball po, may question na nga dyan. Matagal nang running yung NCAA at UAAP. Yung distribution na nga lang ng ticket, nagkakaproblema na eh. Di ba? Eh paano kung hawak lahat nila yung ticket? Walang ibinigay sa DDS o 10% lang. Dehado si Bastiron. Kaya nga anong proposal ko? Ayaw ko na suntukan, pero kung gusto nyo talaga, kayong dalawa lang. Suntukan kayo sa kwarto. Wala kayong ipapahamak na taong bayan. Tama po ba o tamang-tama? Delikado yung magkakagulo dyan. Saan po posisyon yung media? Sino ang magiging judges? Ano ang ruling dyan? Sinong referee? Tingnan mo, delikado yan ha. Kasi yung referee, crucial yan sa boxing. Gusto pa maging referee nito. Diyan pa lang, simula pa lang, gusto nang lutuin si Baste. Paano kung meron nag-below the belt dyan? Magsusuguran yung fans. Magkakagulo yan. Torre, gusto mo yan? Really, Torre, are you serious about this? Dapat ikaw sumusolusyon sa peace and order. Nilalagay mo sa alanganin yung taong bayan eh. Kung nagmamatapang ka at gusto mo lang lumaban, di so be it. Kayo na lang dalawa, wag nyo nang idama yung taong bayan. Imposibleng hindi magkakagulo yan. Imposible yan. May kanya-kanyang ano yan, supporters yan eh. Para kang nagrally sa isang lugar, yung stage sa kabila, pula, yung stage sa kabila, DDS, yung stage papunta ron, Pinklawang, katabi yung mga komunista. Tama ba yan? Being PNP Chief, Torre? Gusto mong basagan ng muka, kayo na lang. Huwag na po natin idama yung mga inosente. Okay ba yun, Torre? Dapat ikaw nagpapaano ng peace and order. Ang daming magiging problema niyan, sinasabi ko sa inyo.
Kaya at the get-go, nung pagkarinig ko nung palag dito, maraming nagsasalita na even, sabi ko nga sa inyo, even my friends sinasabi, pinimessage ako, Coach Oli, dapat pumalag si Baste. Nakakahiya. Sabi ko, antayin nyo yung vlog ko, doon ako sasagot. Hindi ko kayo kayang sagutin lahat. Yeah. Ang daming complication nito. Yung simpleng basketball nga ng NCAA, may supporters yun, nagkakagulo. Basketball yun. Walang politikang involved doon. They are just fighting for the basketball game of their alma mater. Eto may politika. Remember this, kinidnap si Tatay Digong doon. Nakita nyo na? Nag-iisip kayo? Pinaputok mo to, toring yung paglaban mo para matakpan yung dapat takpan na kahinaan ng gobyerno. Bakit ko nasasabi? Remember, Sunday naghamon si Baste. Sumagot siya 2 days after. Baka nasulsulan, lumaban ka. Para makalimutan yung totoong issue. Remember, yung unang pagkamatay, anong pinantakip nila? Kidnapping kay PRRD. And now, yung pumutok yung issue. Ang laking balita, di ba? Do I make sense? Torre, naiisip nyo ba yan?